tayo mag-input sa loop ng Kevlar, ano. So itong Kevlar natin, kung anong tunog pag walang preamp, volume, tones, disable, warning, malakas po yan, naka-disable volume knob. So gamit natin ito, itong ating effector loops dito tayo mag-input, ano. Sa ibang amplifier idol, ito kapag wala ito, hindi tumutunog yung ating connection dito. Kapag nag-audio input tayo dito, kailangan mayroon tayong ganito. Pero sa ibang amplifier, kahit wala nito, tumutunog. Pero dito sa ating Kevlar, kailangan mayroon ito. Ito, ano. Ayan, so try natin ngayon na dito tayo mag-input dito sa ating effector input. So kapag dito tayo nag-input idol, so walang function yung ating main volume, ano. Lahat ng tone control o yung knob ng ating amplifier dito, walang function. Kundi dito na tayo mag-control sa ating mixer. Kaya mas okay na mayroon tayong mixer na ginagamit para yung ating control o ma-adjust natin yung low at saka mid dito na sa ating mixer. Ngayon, mixer to amplifier muna yung gagamitin natin dito. So mayroon naman tayong equalizer dito mga idol. Ayan. So try din natin mamaya na gagamit ng equalizer dito. Kung naman na kung source natin ay cellphone, pwede naman tayo mag-direct dito. Pero yung magiging volume lang kasi kapag cellphone na yung gagamitin natin dito na sa ating cellphone. So dahil ito, hindi na magpa-function yung ating volume dito sa ating amplifier. So mas okay na mayroon tayong mixer na ginagamit. Kahit mixer lang, okay na dito. So ngayon, gagamit muna tayo ng connection dito papunta sa ating input ng ating amplifier. Dahil walang XLR output yung ating mixer dito, itong gagamitin natin na connector. Dual mono TS to dual male RCA. Put lang tayo dito sa ating left and right output ng ating mixer. Papunta ngayon dito sa effector input. Input yung gagamitin natin dito, hindi yung audio input. So ngayon, ito, yung dual male RCA na to dito sa input ng ating effector input. So through Bluetooth yung ating source dito idol, ano, itong cellphone na gagamitin natin. So i-check natin ngayon yung ating magiging setup dito. Yan lang ginamit natin, dalawang D15 yan na Kevlar din. Yung source dito, yan umiikot na. Kapag nag-volume tayo dito, tutunog na yan. So dito na natin makontrol, ano. Ayan. So dito idol, wala po tayong ginagamit na equalizer dito. So ngayon, gagamitan natin ng equalizer dito. So alisin natin itong connector natin. So gagamit tayo dito ng mga connector na ganito, XLR na to. So itong connector na gagamitin natin, dual mono TS to dual XLR male, ano. So output tayo dito, left and right output ng ating mixer. Papunta ngayon dito sa input ng ating equalizer. Ayan. So channel 1, channel 2, gagamitin natin ito. So itong isa nating connector na dual XLR female to dual male RCA, output lang din ito sa channel 1, channel 2 ng ating equalizer. So pwede tayo mag-adjust dito sa ating equalizer bukod dito sa ating mixer, ano. So ito ngayon, dito ulit natin i-input sa effector input ng ating amplifier. So hindi tayo gagamit sa audio input kundi effector input. Yung ating equalizer idol, ayan, naka-on yan. Ito lang nagiging settings ko dito, ano. Channel 1, channel 2, halos pareho lang din. So nasa inyo naman yan kung ano ang gusto nyo sa settings ng inyong equalizer. Ayan. So mag-volume tayo ulit dito. Ayan, ano. So yan, may ginagamit na tayong equalizer dito. May ginagamit na tayo dito yung equalizer. So mas maganda ang tunog niya idol, ano, basta may ginagamit na equalizer. So nakadepende kasi yan sa setting ng ating equalizer. So ito, nakapatong itong ating standphone sa lamisa, kaya nakikita nyo medyo nag-wave siya, no. Yung ating connection, ano, naka-effector input siya. Effector loop ang ginamit natin.